So praise God, no? Yang tayo po'y napagpala kami po, no? Bago po tayo tuloy-tuloy, ito po'y muli ay manalangin po bilang pasasalamat sa Diyos at patuloy na pagsama sa pabuksan kung isip natin na ang mensahe. Let's pray po. Lord Jesus, marami pong salamat sa oras pong ito na kami ay magkakasama ulit upang mag-aral ng iyong salita, makita natin ng Panginoon ang katotohanan ng iyong mensahe at yun po ang kahalagahan bakit kami ay kakaroon ng pag-aaral na kung saan mabuksan kami sa mga salita mo, Panginoon, na nais mo pakita at dalhin kami, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na kung saan ay mapagpala, kami ay makita namin yung ganda ng pag-ibig mo, Panginoon, lawak niyo yung pagmamahal, mas makita po namin, Diyos, yung pangyarihan mo, mga pangako mo. Salamat, Lord God, sa oras pong ito, kayo po ang sentro ng mensahe at sa inyo namin pinagpapasalamat ang Espiritu. Tulungan kaming lahat mabuksan yung aming isip at maintindihan ang ito sa Panginoon Jesus. Amen. So praise God po at ngayong gabi muli tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon at ang title po natin is about revealing the thorn in the flesh na po. Yun po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi na po, revealing the thorn in the flesh. So tingnan po natin kung paano pahayag po ng salita ng Diyos yung talata po ito, mga talata pag-uusapan. 2 Corinto, 2 Corinthians 12 verse 7 to 9. Samahan niyo po ako. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Sabi nga sa verse 7, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to defame me. Verse 8, concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Sa Tagalog po, ang sabi pong ganon, ito po ay parang revelation po kay Paul. Bigyan verse 7 at upang hindi ako magpataas dahil sa kadakilaan ng pahayag na mayroon pong revelation, binigyan ako ng tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y paulit-ulit na gulo. Verse 8, 3 beses ako nanalangin sa Panginoon. Ngunit sinabi niya, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay lubos na nakahayag sa kahinaan. So, yun po, no? Tignan po natin ngayong gabi kung paano tayo muli, no? Sa ating pong pag-aaral at sinasabi, ay hindi po natin nilalapatan yung mga talata ng base po kung ano yung ating pakiramdam sa verse na yon. O kaya kung ano yung parang sa tingin natin, no? Parang sa tingin ko, ganito ang ibig sabihin niya. So pagka ganun na po ang ating pong way para bigyan po ng kahulugan ng salita po ng Panginoon, ay bumabagsak po tayo doon sa mga personal nating parang personal opinion. No? Ang tanong, yun ba yung sinasabi ng salita? Kaya napaka-importante po na maunawaan sa lahat yung konteksto ng salita ng Panginoon. Dahil kapag yung isang talata po ay binunot natin, tinanggal po natin sa kabuuan ng kanya pong ng mensahe po na yun, kinuha mo lang yung verse, yung talata po na yun ay nawawala yung buhay po noon kasi inalis doon sa mga bahagi ng kanyang talata. Kaya kapag nag-aral po tayo, meron po tayong kailangan makita yung mga post
post-text at saka yung pre-text po. So kailangan po natin makita po. Kaya ngayon, ganun natin po laging titignan po yung salita ng Panginoon para makita po natin yung tunay na ibinibigay ng mensahe po. So ngayong gabi po, no, isa po ito sa mga pinakamadalas gamitin talata upang patahimikin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. No, yung tinatawag pong thorn in the flesh. Imbis na sa halip na maging pahayag ng lakas ng biyaya, ito po ay naging parang paliwanag kung bakit parang naging normal ang patuloy na pagkabigo, paulit-ulit na sakit, at yung hindi natatapos na kahinaan. No, yung mga bagay niyan parang nagiging normal dahil tinignan natin na yun ay yung thorn in the flesh. Imbis na sa halip na maipahayag ng biyaya ng Panginoon, no, nagkaroon po ng ibang kahulugan na para po sa mas marami na ang mensahe daw po ay ganito, na parang may dahilan kung bakit hindi inaayos ng Diyos yung mga sitwasyon. Yan ay thorn in the flesh mo. Parang ganon. Hindi ko alam kung naging ganon din po ang ating pong kaunawaan. So maybe nairinig po natin, siguro may mga pangaral na narinig po natin, and then hindi na natin po tinignan ng inaral din. So parang yun na rin yung accept natin. So may mga ganun po, no, para sa marami po ang message po is about, pag sinabing thorn in the flesh, parang sinabing may dahilan kung bakit inaayos ng Diyos yung tema mo, hindi inaayos ng Diyos yung sitwasyon mo, no, parang iyan yung tinik mo, parang ganun. Nadala-dala mo yan habang buhay. Kung tinanggal yan, baka, kasi kung tatanggalin ng Panginoon yan, baka magmataas ka. Parang ganun po yung sinasabi, no, madalas. At unti-unti, ang Diyos na tagapagligtas po ay parang ay nagiging Diyos na para siyang tagapanatili ng problema kasi hindi niya tinatanggal eh. Parang pinapanatili niya yung problema, yung Diyos ng tagapagligtas. Kaya yung biyaya po ay, ang biyaya ay hindi na nagiging kapangyarihan. Parang ito ay parang paliwanag na lang kung bakit walang pagbabago. Siguro may mga times sa buhay natin na parang gano'n, no? Tinaalis yung mga ganito, ganyan mga problema. Eh, parang tinitignan na lang na parang ang ibig sabihin ay ang Diyos ang naglagay. Pero ang tanong po, hindi yung ano yung tinik, no? Ano yung tinik ko? So mas mahalaga pong tanong na paano ba nabago yung tinik, no? Imbis na makita po yung mensahe ng biyaya ng Panginoon. Dahil nga, kapag ang interpretasyon po ay naging mali, ang teksto na dapat po magpalaya, maging pagpapala, ay nagiging dahilan pa minsan ng pagkakagapos at pananatiling nakagapos. Kaya tingnan po natin yung konteksto ng muli ng thorn in the flesh na binanggit ni Pablo. So ang layunin po ni Pablo kung bakit niya po ito binanggit, hindi niya po ito isinulat itong 2 Corinthians 12 upang hindi niya ito isinulat upang ipaliwanag yung kanya pong personal na karamdaman. No? Ito po ay isinulat niya bilang depensa ng kanyang apostolic calling laban sa mga umaatak sa kanya. Again, ito po natin. Ito pong mga talata po ito, hindi po isinulat ni Pablo upang ipakita, ipaliwanag yung kanya pong personal pong karamdaman. Kundi, bakit isinulat ba ito ni Paul? Isinulat niya po ito bilang depensa ng kanyang apostolic calling laban sa mga umaatak sa kanya. So ano yun? Anong ibig sabihin nun? No, yung thorn in the flesh. Bago natin maunawaan yon, makita muna natin po yung konteksto. Kasi sabi po sa mga naunang kabanata, no, sabi po sa chapter 10 verse 10, ang sabi po doon, sinasabi ng ilan, sa mga sulat po lamang ako matapang. Ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salita'y walang kwenta.
So sa verse 10 po, no, pinakikita po doon na minamaliit po siya. Siya po ay minamaliit. Kaya sabing ganun sa verse 10, sinasabi ng ilan, sa sulat lang ako matapang. Ngunit kapag kaharap naman, mahina daw ako magsalita at walang kwenta. Bago po dumating muna sa chapter 12 po, sa chapter 10 po muna. And then sa chapter 11 verse 5, kino-question po siya. Siya ay kino-question. Sabi nga kasi no, sa verse 5 na 'yon, palagay ko na may hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na 'yan. Parang binabanggit ni Paul, parang sinasabi niya, hindi naman ako magpapahuli sa mga magagaling na mga apostol na 'yan. So doon po may mga confrontation po siyang nangyayari sa kanya. And sa verse 12 naman po no, ng chapter 10, kinukumpara po kasi siya. Sabi nga ito ay sapagkat hindi kami naglakas ng loob, no? Sabi sa 10 verse 12 ng 2 Corinthians. Sapagkat hindi kami naglakas ng loob na mabilang sa kanila o ihalin tulad ang aming sarili sa ilan na nagtataas sa sarili. So meron po kasing kino-compare po sa mga tinatawag po ng great apostle, no? Yung kanilang pong kapanahunan. Subalit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanilang sarili at ihahambing ang kanilang sarili sa kanilang sarili ay mga walang pangunawa. Nagkakaroon po kasi ng comparison. And si Paul po ay kinukumpara po doon sa mga tinatawag kong mga great apostle. And verse 11 ng 13 to 15, siya ay hinahamak po ng mga super apostles. Sabi nga nun, ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi tunay na mga apostol. Sila ay mga mandarayang manggagawa at tagaan yung mga apostol ni Kristo. So hindi ito katakataka dahil si Satanas man ay nag-aanyong angkel ng liwanag. At hindi rin nga malaking bagay kung ang kanyang tagapaglingkod ay mag-anyong mga tagapaglingkod ng katwiran. Ang wakas ng mga ito ay mag-ayot sa kanilang mga gawa. So bago po dumating po yung bago po lumabas po yung kapahayagan po na yung Paul, yung thorn in the flesh. No, ito po yung mga nararanasan po niya, no, bago po sa chapter po na yun. May mga minamaliit po siya, kino-question po siya, at kinukumpara po siya. So yung tinik po ay lumilitaw ayon sa konteksto. Ito po yung tinatawag na matinding opposition. At hindi po yung context pa na to ay hindi po about sa physical diagnosis ni Paul. Kundi ito po yung mga oposisyon na umalaban at patuloy na minamaliit si Pablo. Kaya yun po ay ang kanyang nabanggit po yung talatang to. No, hindi ito tungkol po sa physical diagnosis niya, kundi yung mga opposition po na kanya pong naharap at inaharap. Ito po ay bahagi po ng kanyang paliwanag kung bakit sa kabila po ng matinding pagsalungat o ng mga oposisyon ay hindi po bumagsak si Pablo o bumagsak ang kanyang kanyang ministry. No, hindi po magsak, no, kaya niya pinapahayag po 'yon. No, sa kabila po ng tindi ng kaliwat kanang atake po sa kanya ay hindi po bumabagsak. Hindi bumagsak ang ministry na ginagawa po ni Paul. So yun po no yung bagay na mga nangyayari, no. Kaya dumating po yung talata po ito. At binanggit po doon, sinabi ganoon ay meron po siyang binanggit na ito yung mga messenger of Satan. No, yung sinabing messenger of Satan. Itong isang detalye hindi natin pwedeng baliwalain. So maliwanag po no sa wika ni Pablo, isang sugo ni Satanas ang sabi ganoon ang tinutukoy niya. At hindi ito malabo, no, hindi rin ito symbolic. Ito at hindi bukas no sa pilit na yung spiritualization. Ang tinutukoy niya dito ay ang pinanggagalingan at ang pinanggagalingan ay hindi sa Diyos kundi sa kaaway. Po, ang pinanggagalingan po ay hindi sa Diyos kundi sa kaaway. Sabi niya ganoon kasi messenger of Satan. So parang tayo no, mas tinanggap natin na hindi si God ang nagbigay ng thorn in the flesh. Kaya hindi niya aalisin.
sabi ni Paul, messenger of Satan. So maliwanag doon, ang pinopoint ni Paul, yung tinutukoy niya ay yung pinanggalingan ng thorn in the flesh. At ang pinanggalingan niya ay hindi sa Diyos kasi messenger of Satan kundi sa kaaway. So hindi sinasabi ni Pablo na ito'y parang yung thorn in the flesh ko, disiplina ng Diyos to O yung lihim o kaya parang misteryong plano ng Panginoon sa akin. O parang isang instrumento ng Panginoon para lumago ako. So yun po yung bagay na marahil ay doon po tayo dinala minsan ng kahulugan. Hindi po binanggit ni Paul na ito itong po sa disiplina ng Diyos o parang misteryong plano ng Diyos sa kanya or isang banal na parang divine instrument para sa spiritual na paglago. So hindi po binanggit ni Paul po yun. Kung ganoon po ang layunin, ay sana malinaw din ang ganitong paglalarawan. Ngunit hindi yun ang kanya sinabi. No? Sa halip, malinaw po yung term pong ginamit po niya, messenger o sugo ng Satanas. Parang isang agent po ng darkness, hindi ng kalangitan. So dito po madalas nagkakamali ang maraming interpretasyon. Kaya kapag ang isang bagay po ay malinaw na nagmula sa works of darkness, hindi ito maaaring gawing banal sa pamagitan lamang ng mga religious explanation. Kaya ang pinanggagalingan ay mahalaga, ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So doon pa lang po, pinakikita na yung thorn in the flesh, hindi ang Diyos ang nagbigay ng thorn in the flesh po, kundi merong pinanggalingan, messenger of Satan. Ang Diyos po ay makapangyarihan at nagdadala ng kabutihan mula sa masama, totoo naman. Maaari niyang baliktarin ang layunin ng kaaway at gawing bahagi ng kanyang effort. Pwede niyang gawin yun. Pero ngunit, ibang usapin po yun. Yung paggawa ng kabutihan mula sa masama ay hindi nangangahulugan. Ang masama ay nagiging kasangkapan ng kabanalan. Ulitin po natin. Ang paggawa ng kabutihan mula sa masama ay hindi nangangahulugang ang masama ay nagiging kasangkapan ng kabanalan. For example, meron po akong kakilala na nagkaroon po siya ng anak na may kapansanan. At ang sabi niya, kaya tinigay ng Diyos sa kanya yun kasi hindi siya tumutugon sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya yung naging bunso niya pong anak ay nagkaroon po ng kapansanan. At yun yung naging thorn in the flesh po. So parang sa isang banda, na ang Diyos ang nagbigay ng pangit para magkaroon ng magandang resulta. So parang titignan natin pwedeng gawin. Pero hindi pwedeng gawin yung paggawa po ng kabutihan mula sa masama, hindi nangangahulugan ang masama po ay kinakasangkapan po ng kabutihan. Hindi pwedeng yun. For example, isa pang kakilala ko, karoon po ng may isa pong pamilya po siya, at bago po siya tumugon sa Panginoon, sa madalit sabi po, siya po ay umalis po sa kanyang unang o tunay pong pamilya at nagkaroon po ng natukso sa ibang tao. At dumating po ilang taon po siya nandoon hanggang sa nagkaroon siya ng kamalayan, parang gano'n. Sabi niya susunod na siya sa Panginoon, iiwan niya na yung maling relasyon at babalik na po siya sa tama. So parang titignan natin ang sinasabi niya tinanggap sa ganong sitwasyon para tumugon siya na doon po sa kanyang pagkakatawad. So hindi po ganoon ang yung masama po ay hindi kinakasangkapan po ng Diyos. Yung masama po ay hindi po kinakasangkapan ng Panginoon para sa isang banal na gawain o pagkatawad. Hindi po. Paano nangyari yun? Ba't ganoon nangyari?
So, tinanggal lang po siya ng Diyos, no, doon sa sitwasyon na pangit siya, at sa biyaya ng Panginoon, naging bukas ang Panginoon sa kanya. Ganun dapat po tinitignan po. So every time na may mangyayari po sa ating pangit, huwag natin tingnan po na ito po ay gawa po ng Panginoon para lang mag-grow up. No? Minsan may mga ganun pong tayong idea o kaisipan kasi doon ako mag-grow. Kaya ako nagawa ng ganito mali, kaya ako tumalikod, ng pagtalikod ko ay maraming nangyaring hindi maganda. Tapos nung pang nangyaring yun, bumalik ako sa Panginoon at doon ko nakita yung gandang plano ng Panginoon. So, hindi po gano'n, no? Hindi ang Diyos ang gumagawa, pangit na bagay. Minsan, decision talaga natin yun. Pero dahil sa mga wrong decision po natin, hindi po napihinto kasi ang pag-abot pa rin sa atin ng Diyos at ibalik po tayo. So, hindi ka dinala ng Diyos doon. Kinukuha ka ng Diyos doon. At nung kinuha ka ng Panginoon, pinakikita niya pa rin yung mga magandang plano niya sa atin. So, ganun po. Kaya ang Diyos po hindi kailanman gumagamit po ng kasamaan upang ipahayag po ang kanyang likas na katangian. No, ang kanyang pong mga pamamaraan po ay laging nakaayon o kaayon ng kanyang pagiging banal, mabuti at puspos pong liwanag. Kaya yung binanggit Paul, no, ang messenger of Satan ay ito po ay nananatili kung ano ito. Ibig sabihin, isang gawa ng kaaway. Hindi isang lihim na paraan ng Diyos para pagpalain si Paul, no, na nakatago lang doon sa sakit. So hindi po ganoon. Ito po ay galing po ito po ay gawa po ng kaaway. So ito yung mga laking bagay, no, may mga pagbabaluktot po ng religion. Yung kahinaan po ay ginawang normal pong tirahan. Again, ulitin ko po, no, yung thorn in the flesh pong tinutukoy po ni Paul doon po is yung mga opposition na umaatake po sa kanya. No? Kaya sabi nga ni Paul, alisin mo sa akin ito, Panginoon. Pero anong sagot ni Jesus? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi ko alisin. Sapat na yung biyaya ko. Pinakikita po doon na hindi ko tatanggalin yung mga darkness niya. Nandiyan yan. Pero yung grace ko sa kabila ng mga opposition na yan, sapat yun para malampasan mo yan. So, ganun po yung pinakikita. At tingnan po natin po yung may mga, dahil sa mga talata po yun, may mga nabaluktot pong katotohanan. Kahinaan daw. Yung kahinaan po parang naging normal pong parang permanent residence na. No, parang isa sa mga pinakatahimik ngunit pong mapanganib na ginagawa po ng relihiyon na yung pagbabago ng kahulugan ng kahinaan. Na ang dating pansamantala lamang ay parang tinuring na parang panghabang buhay. So ano yung kahinaan po, no, sa buhay po natin? No, madalas yung kahinaan po ay dapat sana ito'y parang dinadaanan lang natin. Pero ang tinuro sa atin, hindi, yan yung thorn in the flesh mo. So tanggapin mo yan. Parang pag sinabing mong may part na doon ka mahina, tinanggap mo na doon ka mahina kasi yung thorn in the flesh ko Parang ganon. Na imbis na sana na pansamantala lang, naging permanent na. So yung isang sitwasyon ay parang ginawang final na conclusion ng buhay. So marami pong teachings. Yung weakness po ay madalas presented as proof of holiness, a sign of humility and condition na parang embrace mo sa buhay mo habang buhay. Na parang nakapresent ay yun ay proof ng holiness na kung saan yung isang sign of humility, parang ganon. Ngunit kapag binasa mo na maayos yung sulat ni Pablo, malinaw na hindi niya inilarawan yung kahinaan bilang permanente or tirahan na. Ang kahinaan ay hindi kung saan ka mananatili. O ito ay isang sandali, ito ay isang sitwasyon, ito ay isang lugar kung saan nakikita kung gaano kalaki ang kakulangan ng tao dahil mayroon na yung kahinaan mo. Nakikita yung kakulangan mo at doon din nakikita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Opo. So yung 2 Corinthians 12:19, hindi sinabi ng Diyos na my grace will replace my power. Hindi po, ang sabi niya, my power is made perfect
in weakness. Yung kapangyarihan po ng Panginoon ang siyang parang nagiging perfect sa panahon po ng kahinaan. Ang kahinaan po ay hindi resulta, ito po ay lugar kung saan nakikita kung saan talaga nagiging nanggagaling ang lakas. Ibig sabihin, mahina ka sa isang bagay, huwag mong tanggapin na hindi, talagang dinisign ako ng Lord na mahina ako sa part na to. Huwag mong tignan na gano'n. Opo. Kasi parang pagka tinignan natin gano'n, nawawala yung power ng Lord. Ang gusto mong ipakita ni Paul doon sa panahon na sa sitwasyon na meron kang mahina, kahit mahina ka, magagampanan mo pa rin yung pwedeng pagawa sa ng Lord kasi yung grace ng Lord ang magsusustain sa atin. So doon po nabubunyag, doon na ipahayag yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. No po? Kaya kapag mahina ang isang tao, it does not mean na doon na siya mananatili. Hindi ako pwede dyan, mahina ako sa mundo. So ibig sabihin lang, po ay wala nang ibang aasahan kundi ang Diyos. Kapag meron kang kahinaan, no, wag mong tignan yung kahinaan mo na permanent. Example, no, yung bagay na hindi na mawala sa akin to. Ganito na ako, may bisyo na talaga ako. Kung titignan mo sa sarili mo, hindi sigat ang nagtagal nun. Pero ma-overcome mo yun dahil sa biyaya ng Panginoon. Ganun po natin tinitignan. O kaya sa ibang bagay. Po. So, ibig sabihin, wala ka ng ibang aasahan kundi ang Diyos. Ang sandaling yon, yung God's power works fully. Walang kampantay, wala po kapalit. Yung religion po, no, nagkaroon po ng shift from yung passage to permanence. Dito po pumapasok po yung perversion ng religion. Sa halip po na ituro na ang kahinaan ay daan patungo sa divine supply, parang ito po ay ginawang spiritual na address. Nang mensahe po ay nagiging ganito, no? Diyan ka na, yan ay para sa iyo. Yan yung cross mo, no? Remember po, pinag-usapan natin yung cross. Yung cross mo, hindi yan yung asawa mong laging umaaway sa iyo pag pupunta ka ng church. No? Yung cross natin ay yung cross ng Jesus na dala-dala natin every day. So, yan po yun, no? Madalas yung mensahe po naging gano'n. Diyan ka na, yan yung cross mo, yung sakit mo, cross mo yan. Yan yung portion mo sa buhay. Ngunit kailanman hindi po itinuri ni Pablo na ang kahinaan ay parang pinamana ng Diyos. Na parang binigay ng Diyos. Ito po yung contrast. Ay pinakikita po yung pagkakaiba ng lakas. Ito po yung ang pinakikita po doon ay yung contrast na kung saan pinakikita yung pagkakaiba ng lakas ng tao at lakas ng Diyos. Ang problema po kapag ang kahinaan ay ginawang permanent, parang tinanggap mo na, binigay sa akin ng Lord to, parang pinamana ng Panginoon. Ganon. Po, pagka ganon na po tayo, nawawala na po yung expectation ng breakthrough. Hindi ka na maasa na, hindi na mawala sa akin to, ganito na lang ako. Ganito na lang ang kalagayan ng pamilya. Basta ako magsiserve ako sa Lord. Ganito na lang kami. So nawawala na po yung expectation ng breakthrough. Parang namamatay po yung hunger para mas maging excellent tayo. Ang grace po ay parang nagiging parang okay na. Parang yung biyaya ng Lord, pinapakalma ka na lang. Hindi ka ini-empower. Ang grace po, hindi po tayo pinapakalma na okay na yan. Hindi ganun po. Ang grace po, ini-empower tayo. Sa panahong mahina ka, may God, no? may grace ang Lord na nagsusustain at nakapapatuloy ka na gagawa mo yung bagay na kung saan mahina ka pero nagagawa mo. Yung mahina ka sa ganitong bagay pero pagka ginawa mo, nalalampasan mo. So ini-empower po tayo. Kaya yung weakness po, nire-reveal po niya, dapat nare-reveal. No po, hindi po nagro-rule. Sa pananaw po ni Pablo po, yung kahinaan po ay naglalantad, hindi ito naghahabit. O inilalantad dito, ibig sabihin, yung kahinaan po ay limitasyon po ng tao, yung kasapatan ng Diyos at pinanggagalingan po ng tunay pong kapangyarihan. Ngunit hindi yun yung huling may salita. Kapag ang kahinaan po ang naging sentro, ang kapangyarihan po ng Diyos ay para maliit na lang sa buhay po na. No, ganun, parang tinanggap na natin, hindi, sige, ganito na ako. Para bang yung kapangyarihan ng Diyos ay nagiging maliit sa part na yon na kung saan ka mahina. Na which is dapat nagiging mas malaki nga eh.
no? Parang walang kayang gawin ang Diyos doon sa sitwasyon natin. No, walang kayang gawin ang Panginoon sa mga sitwasyon na parang akala mo habang buhay na nasa iyo. Nawawala yung kapangyarihan ng Lord. Lumiliit yung kapangyarihan ng Panginoon kasi nakikita mo, naging sentro yung kahinaan ay parang ano to bigay ng Lord sa akin. So, ganun po. No? Doon tayo minsan dinala po ng religion. Kaya ngunit kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang naging sentro, yung kahinaan po ay parang naging background lang. Parang isang paalala kung saan ka nanggaling, kung saan nanggaling yung takas, hindi kung saan ito nagtapos. Gaya lang yung sinasabi po natin, parang halimbawa po, merong isang bata, no, pianist po siya, na gusto niya mag-perform sa stage. Pero nung umipo siya, yung kanya pong kamay, nanginginig po siya, yung mga daliri na parang biglang nangihina para makatugtog po ng maayos sa kanya pong piano. No? Sa umpisa, yung kahinaan niya, yung parang naging sentro niya. Nakafocus po siya dun sa bagay na parang hindi ko kaya, na natatakot ako. Pero doon siya nakatingin minsan. Pero yung God's guidance, ganito po, no, feels like a footnote. Pagka ganon, nagiging maliit po yung kapangyarihan po ng Panginoon para bigyan ka ng strength sa part na yon. Kasi bakit focus ka sa hindi ko kaya, parang mahina talaga ako sa part na to. Ngunit kapag anong nangyari, nung tumigil siya doon at huminga po siya, naalala niya po na sabi niya, she remembered to trust God's power. And she realized that her weakness, parang background lang sa story. Kaya yung kahinaan po ay nagsilbing reminder kung saan nanggaling ang kanyang lakas through God's help. She can still play beautifully, no, sa bawat note. God's power is the center. At ang kahinaan po ay nagsilbing lugar kung saan pinakita yung tunay pong husay ng batang yon na i-design po ng Panginoon. So at first, no, nandun yung takot niya. Pero kung nanatili siya doon sa takot niya, ay magiging maliit po yung kapangyarihan po ng Panginoon na hindi niya makikita. Pero nung nag-switch po siya, yes, hindi ko kaya ito, pero inaasahan ko yung kapangyarihan. Ano pong nangyari? Nagawa niya po ng maayos, nagawa niya naman. So yung kahinaan po, doon lang ipinakikita yung kapangyarihan ng Diyos na meron Diyos pong magawa. Kaya yung false pattern, no, yung weakness, yung power, at yung continuation. Sa buhay po ni Pablo, ang sequence ay malinaw. Yes, may kahinaan, may pressure, may opposition, may limitation si Paul. Pero dumarating po lagi ang grace. Ito po. Ito po yung divine supply. Sa panahon ng pressure, may grace ang Lord. Sa panahon ng opposition, may grace ang Lord. Sa panahon ng limitation, may grace ang Lord. Kaya ano pong nangyayari? Nakakapagpatuloy po, no, nagkakaroon po ng expansion, ng bunga, ng impact yung naging nangyari kay Paul. And even sa buhay po natin, may mga bagay na pwedeng maging mahina po tayo, no? For example, hindi natin pinagpipray na maging maalis yung mga taong, Lord, mawala itong mga taong na nag-o-oppose sa akin. No, hayaan niyo sila. Kaya sabi ng Lord doon, no, kay Paul, hindi ko alisin yan. Ang ibibigay ko sa yung biyaya, yung grace, na kahit harapin ka niyan, malalampasan mo yan. Parang ganon. No, minsan ganon yung prayer natin eh. Alisin Lord yung problema kong to, tanggalin mo yung mga pangit kong sitwasyon, no, tanggalin mo yung mga hindi magandang bagay nangyari sa pamilya namin. So kapag ganun po, no, na hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. No, hindi tatanggalin ng Lord yun. Ibigyan tayo ng grace ng Lord para pagdating ng panahon, lahat ng yon makita natin na lampasan mo. So ganun po, no, kung ang kahinaan po ay naging kahinaan ng destinasyon, dapat huminto na po yung ministry niya. Ngunit ang nangyari po ay nagkaroon po ng kabaligtaran. Mas lumawak po yung saklaw, mas tumindi po yung influence, mas dumami po yung bunga po. So, ibig sabihin, ang kahinaan po ay hindi ito pinupuntahan para manatili po tayo, kundi dinadaanan upang maipakita
ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kayo po, no? Sa tingin natin, saan ka sa tingin mo mahina? Ano yung bagay na sa tingin mo ba bigay ng Diyos yan? Hindi ka na nagbigay. Ang binibigay ng Panginoon, kahit may kahinaan ka, kahit may kakulangan ka, may biyaya ang Diyos para yung kahinaan na yan, maipakita na isang taong to na mahina ay nagagamit ng Panginoon, nagkakaroon ng impact sa ibang tao. No? Ibig sabihin po, mas nagiging malaki yung kapangyarihan ng Diyos dun sa kahinaan na meron ka. Kaya huwag nating tatanggapin na ganito na. Ito na ang buhay ko. Bahala na kayo dyan. No, hindi po ganoon. Kasi magiging maliit sa paningin mo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon, malinaw po ang katotohanan. Hindi tayo tinawag para mag-stay o manira sa akin. Tinawag kang tumanggap ng lakas sa gitna po ng kahinaan. Sa gitna ng kahinaan mo, natawag tayo ng Diyos na tanggapin ang kapangyarihan. Ang kahinaan ay hindi ito yung identity mo. Si Kristo po ang identity mo. Ang kahinaan po ay lugar kung saan iahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagdidikta ng direksyon po ng buhay. Kaya kapag sinabi pong grace is sufficient, ang sabing ganun ng Panginoon, my grace is sufficient. Madalas itong binibigyan ng kahulugan ng desisyon bilang isang pahayag o parang ito na yun, tanggapin mo na lang, parang ganun. Sa ganitong ganung paraan po ng pagbasa, ang grace po ay nagiging pampakalma ng pagkatalo. Halimbawa, nabigo ka. Yung pagkabigo mong yun, ay hindi, niloob ng Lord na mabigo ako. Parang yung grace ng Lord, parang okay lang yan, kinakalma tayo, tinatapik tayo. Hindi po. Minsan sa kabiguan po natin, ayaw ng Diyos na manatili tayo. Huwag natin tignan na habang buhay na tayong bigo. Tignan po natin sa kabiguan na yon, sa mga pagdating ng panahon, dito makikita yung kapangyarihan ng Diyos. At doon po yung my grace is sufficient. Yung wika po ni Pablo, ang grace ay hindi pampakalma, ito po ay supply. No? My grace is sufficient. Supply po ito. Yun po yung sinasabi niya, my grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness. Hindi ka dinesign ng Diyos na, hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kahinaan. Sa panahon po ng kahinaan natin, ang binibigay po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Para kahit naging mahina ka sa part na yun, I am weak, pero I am strong. Parang gano'n yung sinasabi ni Paul. Kaya yung salitang sufficient ay hindi nangangahulugang parang minimum lang to survive. Kundi ito po ay yung enough to sustain. Ito po ay enough to empower and enough to prevail. Ito po ay divine provision na pumapalit po doon sa kakulangan ng isang tao. So kulang ka sa ganitong bagay, susuplayan ka ng Panginoon. Hindi ka magaling magsalita, susuplayan ka ng Panginoon ng kagalingan. No, hindi mo kayang gawin itong isang bagay, susuplayan ka ng Panginoon para magawa mo isang bagay ng Panginoon. So ganun po yun, no? Yung my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Dapat ang panalangin mo, Lord, dapat ang prayer natin, hindi, Lord, tanggalin mo itong kahinaan kong ito. Hindi sabi nga ng Lord, no, hindi ka tatanggalin yan. Tanggapin mo yung grace ko sa iyo. Dahil nandun yung kapangyarihan para maging made perfect in weakness. Hindi tatanggalin ng Diyos yung pagiging, yung bagay na pinag-pray mo, na mawala sa iyo. Ang ibibigay niya sa iyo, susuplayan ka niya ng alin po, ng biyaya, ng grace, para yung sa part na mahina ka, ay makapagpatuloy. Ganun yung prayer ni Paul. Tanggalin niyo itong mga opposition na to. Sabi po sa kanya, no, sa revelation sa kanya, kasi revelation kay Paul yan. Hindi ko tatanggalin yan.
Sapat yung biyaya ko. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi ko aalisin yung mga nag-o-oppose sa'yo, nagmamalit sa'yo. Hindi. Pakikita natin na yung mga nagmamalit na yan, yung mga tao na yan, no? Doon sa part na mahina ka, na parang gusto mong itigil na dahil bumibigay ka sa mga oposisyon sa mga salita nila, sinuplayan si Paul po ng biyaya ng Panginoon. Kaya nakapagpatuloy po siya. Pero kung nag-focus lang po siya doon sa mga taong naririnig niya, sa mga taong umaharap po sa kanya, marahil po hindi po na-expand po ang ministry. Bakit? Kasi tumingin po siya doon sa kanya. Yun nga, yung thorn in the flesh. Pero hindi si God ang nagbigay, ang binigay ng Panginoon is grace and power. Kaya yung salitang sufficient, hindi po nangangahulugan na parang konti lang para makapag-survive tayo, kundi ito po ay enough para masustain po yung kailangan na yun at makapagpatuloy. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ko alis yung kahinaan ko, kaya tiisin mo na lang. Hindi ganun sinabi ng Lord eh. Di ba? Hindi niya sinabi kay Paul, no, hindi ko tatanggal yung ano na yan, yung thorn in the flesh na yan. Hindi ko alisin. Magtiis ka. Hindi ganun ang sinasabi ng Lord. Ang sinabi niya, mayroon akong ipapasok sa iyo, mayroon akong ibibigay sa iyo sa gitna ng thorn in the flesh na yan. At ito ay sapat. At yung biyaya ng Panginoon. Kaya ganun po, no? Nakikita po natin na ang thorn in the flesh ay hindi kaloob ng Panginoon at hindi rin tinatanggal ng Diyos yun. Kasi bakit? Ang binibigay ng Panginoon para maipahayag yung kapangyarihan ng Diyos, makita ang kapangyarihan ng Diyos, kung saan ka parang mahina at hindi mo kaya, doon po nagiging mas malakas ang kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Hindi ko kayang magsalita, pero dahil may biyaya ng Panginoon, nakakapagsalita ka, nagagawa mo yung bagay. No, hindi dahil sa iyo, kundi may nag-sustain, may nag-supply na biyaya ng Lord, kaya mo nagawa. Kaya ganun po, no? Kaya po yung, hindi po natin kailangan sukuan na, eto na yun, ito na lang ako, huwag ganun. Hindi natin may enjoy yung peace ng Lord. So, yun po, no? Religion po ay nagtuturo ng grace teaches no, how to endure less. No, parang ang grace para sa kanila, sige, tiisin mo, may biyaya naman ng Panginoon. Hindi ganon. No po, ang Ebanghelyo po ay nagpapayag, ini-empower tayo to stand where strength fails. Kung saan yung wala yung strength mo, ini-empower tayo ng grace po doon. Para ano ho, para tayo po'y makatayo. Kaya ang grace po ng Panginoon ay ang grace po ng Panginoon ay hindi panangga laban sa pag-asa, kundi ito yung pinagmumulan ng pag-asa. Po, ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Paul, no, I will boast all more gladly of my weaknesses. Hindi dahil mahal niya yung kahinaan niya, no, parang kundi dahil alam niya kung ano yung pumapasok kapag siya po ay nagkakaroon po ng kahinaan, alam niya yung dumarating. So, kaya sinabi kapag yun yung bagay na binanggit po niya, no, na sinabi ni Paul, I will boast all more gladly of my weaknesses. No? Hindi siya proud doon sa kahinaan niya. Proud siya doon sa part na mahina siya dahil alam niya yung dumarating na biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kapag yung grace po ay parang ginawa nilang pampigil sa pag-asa, no? Wag mo nang, mo na, ganyan na yan. Parang gano'n, no? Binigay sa'yo ng Lord yan, tanggapin mo na lang. Parang kapag gano'n, nawawala yung expectancy, humihina yung pananampalataya, at parang nagiging normal na lang yung survival Christianity. Pero ngunit sa tamang pag-unawa po, ang grace ay active force, hindi po ito passive comfort. Ito po ang dahilan kung bakit ang kahinaan ay hindi po katapusan. Ang oposisyon ay hindi po disqualification. At ang limitation ng tao ay simula po ng malaking pagdalaw ng Panginoon. Yung kapangyarihan daw po, no, isa sa mga pinaka bagay na dinistort din ng religion ay yung kapangyarihan po na yung Diyos ay parang dinadala doon sa future, parang always coming, always waiting sa tamang panahon, parang sa ganung mindset na parang sa ganitong mindset, yung power made perfect, binasa na balang araw kapag ka nawala ng kahinaan mo, makikita rin yung ano yan, yung kapangyarihan ng Panginoon.
Parang yung balang araw na parang sa future, darating din yan. Pero sinasabi ni Pablo, yung kapangyarihan po, hindi ito yung parang postpone, ito yung nare-reveal sa panahon ng kahinaan mo. No? Yung panahon ng kahinaan mo, tanggapin mo yung biyaya ng Lord. For my power is made perfect in weakness. Yung salitang made perfect, yung made perfect po ay hindi ibig sabihin po yung eventual completion. No, kundi ito po yung full expression. Hindi ito tungkol sa timing. Ito po ay tungkol sa manifestation. Hindi po sinabi ng Diyos na wait lang ha. Hindi niya sinabi kay Paul, sabi ni Paul, Lord, tanggalin mo na itong thorn in the flesh ko. Hindi sinabi ni God sa kanya, wait, antay mo maging malakas ka. Ang sabi niya, no, right there in your weakness, I will show my power. Ang kahinaan, hindi po siya dahilan para maging hadlang sa kapangyarihan. Ito po ay daluyan ito. Kapag pinagliban po natin yung kapangyarihan, yung faith parang becomes passive, yung prayer becomes survival language. Yung church parang becomes a waiting room lang. Yung parang kailan kaya malalampasan ito, no? Kailan kaya ako magtatagumpay sa ganito. So hindi dapat ganoon yung ating pong attitude when it comes doon po sa supply po ng Panginoon. So, right there in your weakness. Sa panahong bumagsak ka, sa panahong mahina ka, may supply po ang Panginoon. Kaya yun po yung dapat natin makita na po, that the power of Christ may rest upon you. Yung sabi pong gano'n, yung salitang rest ay hindi po ito dumadaan lang, kundi nananahan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay manahan sa iyo para maging tabernacle, maging lugar ng paglalagay ng presensya ng Panginoon. Kaya ang kapangyarihan po ng Diyos ay not coming after weakness. Ito ay bumaba on top of it. Sabihin, yung sa religion, sasabihin na wait until the struggle ends before you experience power. Hintayin mo matapos yung struggle para makita po ang Panginoon ng Lord. Hindi po ganoon. Ang sinasabi po, right in the middle of the struggle, nandun po yung power na re-reveal. Kapag ang power po ay parang delayed, yung expectation po ay nawawala. For example, may isang tao, na nag-volunteer po sa isang ministry. Nung nag-volunteer po siya, maraming challenges, maraming problema na na-encounter sa outreach, and biglang pumasok sa isip niya, bakit pa ako magse-serve? Wala rin naman ako nakikita ng pagbabago, puro challenges, puro struggle. So dito po nawawala yung expectation na parang gano'n. Nawawala yung expectation. Ano pa? So parang yung boldness, humihina. Bakit? Hindi na siya nagtatanong, hindi na rin siya nakakapag-lead sa group na activities, yung confidence niya sa ministry parang tumatamlay. Na ano pang nangyayari po, instead na faithfully serving every week, siya po ay nagpapakita na lang sa mga special event. At ang obedience niya ay nakadepende sa convenience, hindi na sa heart to serve. Pero kapag nakita ang katotohanan, yung God's power, hindi po ito reward for strength. Ito po ay response to dependency. So yung power po ng Panginoon, hindi po reward yun dahil malakas ka. Ito po ay tugon ng Diyos dahil nakadepende ka sa Kanya. Kaya ibig sabihin po noon, sa ganung panahon, parang nakita mong walang nangyayari, dapat i-expect mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa gitna ng problema, sa gitna ng challenges, huwag mong tanungin yung bagay parang hindi naman ako tinawag ng Panginoon para gawin ng bagay. Parang pagka gano'n na nakikita mo, wala yung expectation mo. So instead na mo na mahina man ako pero may supply ang Lord. Yun yung bagay na dapat natin attitude. Dahil bakit? Kasi maapektuhan yung tatamlay ka hanggang sa ang pagsiserve mo sa Panginoon ay parang kung kampante ka na lang o hindi ka convenient dun sa pinagagawa sa iyo. Parang gano'n. Kaya kailangan makita po natin na ang katotohanan, yung God's power po, ito po yung response to dependency. Na hindi ka nakadepende dun sa bagay na kaya mo gawin. At hindi ka nakadepende sa kahinaan ko rin. Nakadepende ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay naghihintay, hindi naghihintay na mawala yung kahinaan mo.
Ito po ay naghihintay yung kapangyarihan ng Diyos na mapalitan ng lugar yung kahinaan mo at mapalitan po ng kapangyarihan ng Diyos na maipakita mo. So ganun po, no? Ito po ay parang isang mga tahimik ngunit mapanganib na pagpapakita at pagtuturo ko ng mga maling kahulugan. Yung tinatawag kong boasting. Kapag narinig po natin yung salitang boasting, yung pagmamapuri, agad itong inuugnay sa kayabangan o yung self-exaltation. Kaya dahil dito, tinuruan po yung mga mananampalataya na itago ang lahat ng kahinaan. Ipakita mo lang kung saan ka tagumpay. Pero ngunit, sinabi ni Pablo yung definition po ng pagmamapuri. No? Sabi niya sa verse 9, no, most gladly therefore I will rather boast in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Hindi pinagmamalaki po ni Pablo yung kahinaan bilang achievement. Kundi binabanggit niya po rito, hindi rin niya ginagawang badge yun of honor, no, para sa sugat. Ang pinagmamalaki niya ay kung sino yung dumating kapag siya po ay nauubos sa kanya pong sarili. Yun yung ipinagmamalaki po. Ay, most gladly, therefore, I will rather boast in my weakness. Ang pinagmamalaki niya po doon ay yung supply ng grace ng Lord sa panahong mahina po siya. Kaya yun po yung bagay na pinabanggit po ni Paul. Kaya kapag mahina ka, wala kang pagmamalaki, no? Parang pagka ikaw ganun, sa Ebanghelyo ng Panginoon, yung boasting po, hindi ito tungkol sa kung ano at gaano ka kalakas, kundi gaano ka ka-dependent. Kaya kapag sinabi ni Paul, I will boast in my weakness, hindi niya sinasabi na tignan niyo kung gaano ko kahina. Ang sinasabi niya, tignan ninyo kung gaano kalakas ang kapangyarihang dumasakop sa akin, dumarating sa akin, kung saan ako mahina. Ganun po yung lamang po. So, yun po yung kailangan din natin makita po. Sa panahong mahina tayo, ay pahayag po ay hindi yung kahinaan mo, kundi yung kapangyarihan mo. Kaya yung kahinaan po ay hindi po yun yung goal, hindi layunin. No? Ito ang environment kung saan lumilitaw po yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin sinabi ng Diyos na manatili ka dyan sa ganyan. No? Ang mensahe po ay hindi ka matitigil ng kahinaan. Ang mensahe po doon, hindi ka mapapahinto ng kahinaan po na yan. Kaya yun, sa halip na tanggalin yung mga oposisyon, pinalakas po ang mananampalataya. No, sa halip na pigilan ang misyon, pinalalim po yung epekto po nito. Yun yung nangyari po kay Paul. Kaya ang resulta po, no, nagpatuloy si Pablo, lumawak yung influence niya at naging tumibay po ang iglesia. Kaya bakit, dahil tayo po ay, dahil nagkaroon po ng pinapatay po ng religion, yung expectation, kapag naniniwala tayo na ang tao po ay parang yung pagkabigo, yung parang normal, yung ganyan ka, normal yan, wala kang kakayahan, parang normal yan, mahina ka dyan, normal. Parang naging normal na lang, no, naging komportable tayo. Yun po ang nakakalungkot, no. Kundi dapat sa panahon sa mga panahon o sa lugar na meron kang mahina o mahina sa part na yun, huwag mong tanggaping mahina. Lagi mong asahan ang kapangyarihan ng Diyos na yung kung saan ka mahina ay magiging makapangyarihan ng Panginoon at magagampanan mo yung dapat. So, ganun po natin. Ngayon, paano natin i-apply sa buhay po natin? Una, suriin po natin kung ang inyong paniniwala ba ay nagmula doon sa teksto o sa tradisyon. Hindi lahat ng matagal ng ituturo po ay tama. Pangalawa, huwag gawing identity yung pinagdaanan. Ibig sabihin, ang opposition ay hindi yun yung pagkakakilanlan po natin. Pangatlong bagay, gamitin natin ang biyaya bilang lakas, hindi dahilan para tumigil. Ang biyaya po ay hindi excuse, kundi ito po ay empowerment. Name, power to God. Yung thorn in the flesh po ay hindi disenyo ng Diyos para sa permanenteng pagkatalo. Hindi ito instrumento ng kabanalan. Hindi din ito patunay ng pagiging spiritual. Ano po yung thorn in the flesh? Ito po ay patunay na meron pong laban. Sa gitna ng laban, merong supply ang biyaya.
at ang walang kapangyarihang kaaway na pigilan ang layunin ng Diyos, sapat po ang biyaya ng Panginoon. Ang grace ay sapat, hindi para magtiis, kundi para magpatuloy at magtagumpay. And ang thorn po, hindi po ito punishment, hindi ito para parusahan ng tao, kundi ito po yung shows God's power, ipapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po pinakikita yung kahinaan. At dinodraws tayo, focus to God, hindi sa kahinaan. At becomes a blessing, nagmumulan po ng biyaya at higit sa lahat, aral. So naunawaan po natin na nakita po natin ay sa context yung thorn in the flesh. Hindi po ito tungkol sa sakit na inilagay ng Diyos para may pahayag ang Panginoon. Parang gano'n. Para walang may pagyabang, wala tayong may pagyabang. So hindi po gano'n. Ang point po ni Paul dito, yung thorn in the flesh na tinutukoy niya, ay mga opposition sa kanilang panahon. Na siya ay minamaliit, dinidegrade, kinukumpara sa mga super apostle. Pero kung saan po siya mahina, ay doon po binigyan siya ng supply ng Panginoon, ng grace ng Lord. Kaya sabi ng Panginoon, my grace is sufficient po para magpatuloy po si Paul. So nawa po, ganun natin tignan, nakita ang katotohanan sa mga salita. So let's pray, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Your grace is more than enough, Panginoon. Sa mga panahon kami ay parang hindi namin kaya, mahina kami sa bagay na to, sa part po na to, doon po nagiging mas malakas at malaki ang kapangyarihan mo na pwede supply sa amin. Dahil doon po nakikita ay hindi dahil sa amin, dahil sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon, pinupulita namin at pinasasalamatan, Lord God. At nawa ay hindi lang namin narinig ito, Panginoon. Makita namin ang katotohanan at tanggapin namin ang katotohanan. Kaya salamat po. Dahil ni Pablo, Panginoon, nagtagumpay po siya. Hindi nyo tinanggal yung thorn. Ang binigay nyo ay yung grace na ninyo, Panginoon, sa kanya. Hindi po sa amin, Panginoon. Hindi kami nananalangin na tanggalin mo. Hindi makita namin at ma-enjoy namin yung biyaya doon sa bagay na mahina. At magpagpatuloy kami at mas magamit mo pa kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa bawat isa.